magsimba sa tuwa ng buhing Diyos. So, sa ato ang pagsugod, ato siyang himayaon, awitan, inagi sa mga mensahe sa awit diya kita sa ato ang mga alawiton, himnal, at ang awiton igsoon ang hymn number 56. Hymn 56 sa ato ang himnal, Saliling Dugo ni Jesus. 5-6 sa atong mga himnal. Atong awiton nga madasigon ang verse 1, verse 2, verse 3, and verse 4. Huwag ka bang maluwas sa sala? Okay, hymn 56. Ito ang awitan. Ang mga Diyos, verse 1, sing. Huwag ka bang maluwas sa sala? Kamahal ang dugo niya ni Jesus. Huwag bang magmadaugon ikaw sa liling dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Verse 2. Sa pagpatandak na punang kaba, gamhan ang dugo niya ni Jesus. Doon ikaw sa Kalbaryo karon, sa liling dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Verse 3. Huwag ka bang mahinduan karon? Gamhan ang dugo niya ni Jesus. Tanang lamang sa salahugasan, sa liling dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Last verse. Doon ka bang makalangad sa Diyos? Kamahal ang dugo niya ni Jesus. Daigod mo ba sa kanunay siya? Sa liling dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa dugo ni Jesus. May kahibulungan gagahon sa binilo niya nga dugo. Lain pag-awit diya sa hymn number 69. 69 sa atong mga himna, daigon si Jesus. Atong awiton gyapon ang verse 1, verse 2, verse 3, and verse 4. 69 sa atong mga himna. Santos na lamat yan ni Jesus. Hymn 69 sa atong mga
sing. Sapos nga naman yan ni Jesus, diinang dugo niyang ginula, akong nadawat ang pasayo, dayon ngalan niya. Dayon si Maraming Diyos, salamat sa pagkakasangutangin ng Diyos, salamat sa lahat ng Pagdeo. Salamat sa Diyos, sa mga kami nakatigol sa mga simbahan ng Diyos. O ng Diyos, ang ito mag-bless ka naman ng Diyos, ang tagusa na ma-set kami sa pagmula sa mga tulong. Huwag kinayang magsakta sa sipagyan sa pagkin ng Diyos. At ay kami na itinakaran, huwag kinayang mag-apply sa tagusa o mabalot ng sipagyan. Tagusa ng Diyos. O kami sa pasalamatan, isa pasalamat kami sa mga kapasan, magbuhat sa tulong sa mga sa sununa. Magtapos kami ng malawar, mag-awit, mag-adayos sa rin. Pasalamatan ka, sa Jesus, Amen. Amen. Ang mga sapa. Lingkod, bago ang mati sa pulong sa Ginoo, duha pa tayo sa kawin mga kaigsuuna at mawiton ang sa Dios ang himaya. 198 sa atong mga alawiton. 198. To God be the glory. Atong awito ng verse 1, verse 2, and verse 3. 198. Sa Diyos ang himaya. Okay. Verse 1, sing. Sa Diyos ang himaya.
leadership nga diin atong hihatag ang himaya ngadto sa Dios nga gali kung imong tanawon ang gugma sa amahan gani pamatud-an pidagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo ug nabayaran ang ato ang sala, no? Una nga ato lang yung ihatag kanunay ang glory sa Ginoo. Kaya sa itong pagpadayon, alita sa itong Sunday School, akong hatag ang kahigayunan kang Pastor mo. Okay, mayong buntag sa tanan. Dali ko na Diyos na yung kapunta ko, no? Sa nindot ang atong panahon, o I hope nga ang tanan andan na alang sa pagkamalandong sa pulong sa Diyos. Atong ablihan ang atong mga Bible diya sa Book of Revelation. Katapusang libro sa New Testament. Revelation chapter 20. Chapter 20, verse number verse 10 to 15. Revelation chapter 20, verse number 10 to 15. Mao na atong teksto karon magigsunan. Unya ang atong isgutan, atong topic is about the danger of hell. Ang kadelikado sa impyerno. Saan? Kumidyahan na to ang impyerno. Okay? Ang kadelikado or ang pagkadelikado sa impyerno. Delikado gid ang impyerno. Sumala sa atong hatagag pagtagad karon nga pulong sa Ginoo nga ang balaang kasulatan nagisgot og impyerno. Okay? So I hope nga ato na ni siyang matagad pagtagad magigsunan. Now, Revelation chapter 20 verse 10 to 15. Nato lang Bisaya direct. Ala sa mga bisita. Pareho ra kay. Bisaya. Napa ba lang Bisaya, no? Okay? Pinadayag kapitulo 20 versikulo 10 ngadto sa 15. Ingon dere, og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, og asupre diin atoa na ang mapintas nga mananap, og ang mini nga propeta, og didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kanturan. 11. O kunya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kangkinsa nga tubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagyo ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko, mga gagmay kanang mga dagko gagmay but pasabot, mga inila o dili mga inila nga nagtindog atubangan sa trono. Ug dihay mga basahon nga gipambuklad, usab dihay mga laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanghukman pinasikad sa naisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini. Ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug ang tanan gipanghukman pinasikad sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Atong dumagan ni makigsunan, the danger of hell and lake of fire. Kay lahi man ang impyerno, lahi po ng linaw nga kalayo. Okay? Mas pareha nagyapon sakit. Ang impyerno nagdilaap nga kalayo. Unya dire linaw siya pero kalayo.
Okay ra? Di ba? Ingon tong bayot nga mo gisiran. Inusuli din mo pagbayot kay Impierno juga. Sa nga ato ko sa rainbow magpadidit-didit. Padidit-didit dito. Sa bahala ko nasa sa linaw kalayo, at least linaw, dili sulog, dili soba. Now, unsa man ning impierno? Unsa man po ning linaw nga kalayo? Ganong lahi man siya. Okay? Sa balaang kasulatan atong nabasa, linaw nga kalayo ang gisgutan di ano? Asa to lapitan? Verse 15. Oh, sa verse number 10, ug ang yawag nagpasalakan nga gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pag-abot dito sa Lucas kapitulo 16, lahi po nang gisgutan diha. Nawa, ato ni siyang matagang pagtagad. Magaro ra ninyo diha ang suwatan. Okay? Sa Revelation chapter 20:15, Revelation chapter 20 verse 10, ang gisgutan niya linaw nga kalayo. Sa ato adres sa Cebuano, kayo, dili sayo pa ng kayo kay gi-shortcut man kalayo. Pero Revelation 20 verse 10, linaw nga kalayo ang gisgutan. Pag-abot sa book of Lucas, Luke 16, lain po ng gisgutan niya, Hades. Luke 16, verse number 22 to 23. Kining Lucas 16, duha ka tawo ang gisgutan diha. Now, verse 22. Og ang taong kabus namatay o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab o gilubong. 23. Og dito sa Hades. Okay? Hades ang gisgutan niya. Og dito sa Hades, sa nag-anto siya sa mga kasakit, giyahat niya yung mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro diya sa iyang sabakan. 24. Ug siya misinggit nga nagingon, amahan kong Abraham, kaloy intaw nako. Ug suguha si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kay aniya ako sa kasakit dinhi nining nagdilaab nga kalayo. Sa ato pa, kining Hades lugar sa nagdilaab nga kalayo nga mao ang impierno. Kay ang word nga unsa ang paglitog nako sa hill magbungtod sa pagsakit hell mao ni paglitog day hell lang kining hell mapogi katawanan ba dito ni ang katawan ng impierno mali siya kining impierno makigsunan daghang term nga gigamit niini. Number 1, gitawag siya og Hades. Letter D na siya. Hades. Number 2, gitawag og Gehenna. Number 3, gitawag og Tartarus. Tartarus. Dayon, nalimot ko sa usa. Hades, nalimot ko sa usa makigsunan. Sige takaw sibuyas, malimtan na to. Hades, Gehenna, Tartarus. Kini na sa tulo makigsunan. Kining Hades, mo ni ang Greek word. Greek word sa impierno or hell. Mo ni sa Greek word Hades. Ang Gehenna, mo ni siya ang lugar sa mga luganan. Nalimot niyo ko sa term na makigsunan. So mo na siya ang kanang sa Lucas 16
22 to 23, magbasa kag hadis, buot pasabutan na, impyerno na siya. Now, di na nato libogon ng iksuna. Adayon ta. Adayon ta. So, lahi ang linaw nga kalayo, lahi ang impyerno. Ang impyerno, para ni siya sa mga tao nga mga matay karon nga wala pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sa dili pa mubalik si Kristo, kung mamatay ang tao karon, automatic diretso siya sa impyerno kung wala siya relasyon sa Ginoo. Tanawa nita. Tanawa ang Lucas 16. Sa dihang namatay ang kabos, ang pobre ba? Lucas 16, no? Verse 22. O ang taong kapos namatay, o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab o gilubong niyang lawas, o dito sa Hades sa nag-adto siya sa mga kasakit. Buot pasabot, ang tao kay karong panahon na nawa, example, kada adlaw na may mamatay no. Labi na ron sa dunay mga virus karon. Kung mamatay ang karon presente nga panahon ba? Kung mamatay siya karon present, kung wala siya kaluwasan, namatay siya. Pagkamatay niya, wala siya kaluwasan na dawat. Automatic, atubang sa judgment mo na igingon sa Hebrews 9:27 ba na? 7:27. 9:27. It is appointed to man once to die and then the judgment. Hukpan siya. Tarawa, balik ko na po. Ang tao na mamatay karon presente, mamatay siya karon, sample namatay rin siya na duwahan, ato pa rin siya sa judgment. Dito sa judgment mga kigsunan, kung wala siya kalawasan, diretso siya og impyerno. Okay? Mamaayo man siya nga tao o madautan, kung wala siya kalawasan, diretso bisag impyerno. Kay duha ra may padulngan sa tao, langit or impyerno. Nagtubi ako ang impyerno tapos langit. Pero ang impyerno day magigsunan na sa ilawom sa kinailagman sa yuta. O na doon ay mga vulkan tungod kay aron makapahungaw ang impyerno. So muna nga importante kayo nga magkabatong kaluwasan o relasyon sa Ginoo ay hata mamatay. Okay? Kaya ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo para sa mga tao nga buhi. Unsaon ang pagkadungog sa tao nga patay na? Di na na mamilog sa pagtaparuson para nimo di na gyud mamata. Ngano tungod kay patay naman siya. So ang pangutana, unsa man kadelikado ang impyerno? Wala pa ta kaatog impyerno, kisa may nagkaato ng impyerno, wala. Ato ka sa Facebook, mo research ka sa YouTube, ang tao nga nagkaato ng impyerno, daga mo at makita nito, tay nagdamgo, dito ng impyerno, bot-bot na siya. Ay mugtuwa na, kanang kanta ni Magsurban nga, sa itong kanta niya, ano may kanta niya na? Matod pa ni Dol, kulabihang initang impyerno. Sulti ko na siya lolo, nag-ulbo-ulbo ang kayo. O niya ingay ito, na ako ni mga bumbero, nga namatay. So, karon, kung mag-isgot kag impyerno, number 1, danger, nag-isgot kag pagka-delikado. Unsa ka dangerous. Unsa ka danger ang impyerno mga kaigsunan. Nga sumala sa Revelation chapter 20 verse 15, kung ang imong pangalan, tanawa, kung ang imong pangalan wala may sulat sa libros kinabuhi, itambog ka sa linaw, lake of fire, linaw kalayo. Na unsa man ang naa sa impyerno, unsa man ang linaw nga kalayo, atong i-describe, atong ihulagway kung unsa nang lugar. Kaya tao karon, kusog magay mo, padayon gyapon sila pagkadautan.
Now, unsa ning lugar? Number 1, lugar na walay pahulay. May klaro na? Unsa ang impyerno? Unsa ganong delikado siya? Tungod kay lugar sa walay pahulay. Kung Bisaya ko mag-igso na para saya matagnaw ta rin. Lugar sa walay pahulay. Asa man dapit ang lugar na diri sa kalibutan nga walay pahulay? Usa sa lugar nga walay pahulay mag-igsunan nga ang tawo murag mga wakwak na naa sa Las Vegas. Kana Las Vegas mura nag impyerno. Walay pahulay mga tao diyan, naa tanang kasino, kahilayan. Muna dito dapitan lisod kayo ang pagwali sa pulong sa Ginoo nga naman. Puno sa kahilayan ang maong lugar. I-search ng Las Vegas. Grabe niya. Mo bitaw ang boxing tuwa gina dito si Pacquiao. Oh, dito gina pinaka-sentro kay nga naman tuwa dito ang tanan ng mga kahilayan. Tuwa dito ang tanang mga tao, tanang mga dato na ang lugar. So karon, ang impyerno di ay lugar sa walay pahulay. Verse Revelation 14:11. Revelation chapter 14 verse 11. Ito masahol na ba yung sinadya? Kaya may ginang naagi versikulo makigsunan para mahibawan na to kung unsa yung katinuod. Ayaw mong tuo kung wala yung versikulo. Kung natin babasa, adi kung tamo pugso ni sa pagpatuo, kay naaman na nato mutuo batas Biblia o dili. 14:11. O ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kagturan. Unsa man ang aso nga magautbo mo pasamot mo ra kag gibunanan nga gipasuhan ba? Hangtod sa kahangturan ra gyud. Sa to pa dunay forever. Bernard, yung sila walang forever. Ay, forever. Unsa may English na dai pala ko ba dai yan? 14:11 sa Revelation. 14:11. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they had no rest day nor night. Worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Forever and ever. Bisayunan ka na? Sa ito ba dunay forever? Dito sa impyerno, ang tao paasukan. Nga na pag iulo dito, pagkasula ng impyerno magkagsunan. Muna nga, daga mga tao mawala gid pagtagad sa pulong sa Ginoo na kada silang injiluksin, kanang mga kutis Kristen ba sa? Kanang mga flawless kayo, dito kabahungo na dito. Nga naman, tuwa dito ang nagkadaiyang ulod, 7 kinds of ulod. Asa may napitan. Ito nasa Lucas. Arita sa Book of Luke. Lucas, pangitaon na tong ulo sa impyerno, hindi na ba mamatay ang ulo dito makigsunan? Kung imong putlon, budaghan. Pigyo kini nga ulod. Yeah. Lucas kapitulo asa naman ni puluran Ari nito sa Mateo chapter 13:42. Mateo 13:42. Nga ang impyerno magigsunan walay pahulay. Lugar nga walay pahulay, di ka pahulayon dito sa kasakit. 13:42. Og ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga nagadilaab. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Putik inita god. Lima ka katong dato ningon siya nga hangyuon ako si Lazaro nga ang iyang tudlo ituslob sa tubig ug ibutas og dila para ma-comfort siya nga naman lugar sa walay pahulay. Pagkapangita magigsunan kung tuwa ka dito dapita. Unya katapusan nga mutorture ang imong nahuna.
Hasulog kapag guys mo na sayangoy usa ka adlaw niana. Naka-simba ko sa simbahan. Sa lumpang pagyod. Gigiwali dito nga unsa ka delikado ang impierno, pero wa gyud ko magtagad tinagtuo kung dugay ko mamatay. Mo na magigsunan nga ang mao nga lugar hilabihan ka hasula. Kaya walay pahulay ang mga tao o mga kalag na tuwa dito. Then, is a place of torment. Kanang torment, grabing kasakit. Lugar sa grabing kasakit. Kasakit o kasakit. Lahi mo ng kasakit. Kasakitan ka, nasamad ka. O gihamo ka ba? Gihasol. Grabing kasakit anang lugar ang magigsunan. Law o Revelation 14 verse 10. 11 man yan ito, atrasan. Revelation chapter 14 verse 10. Ito basahan. Ato ang iyo si Balirapi eh. Revelation 14 verse 10. Oh, ay bino rin si impierno doon. Nagibuko nga walay sambog na nasa pupa sa iyang kanligot-got o siya ang tusod. Pinagi sa playo sa Sofredia sa Prinsesya. Prinsesya? Prinsesya ka. Presensya. Prinsesya. Hapit ba Prinsesya? Wala yung mga angel o siya sa Prinsesya. Oh, Prinsesya. Siya dahil sinatid. Kalero. Naruha na napi ay. Verse 10 ako ben. Chapter 14 verse 10. Siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios. Nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa pupa sa iyang kasuko. Ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo. Og asupre, kabaw mo si asupre. Kanang asupre, perting isugag baho ana nga maunay usa sa gamiton o usa na sa chemical nga gamiton aron sa paghimo og mga kanang mga puthaw nga na ba perting lain nagbaho ana. Nya mo na gamiton dito. Dayon diha sa atubangan sa mga balang anghel ug sa atubangan sa kordero. So perting hasula dito. Dayon Marcos 9:43. Naadring ulo di mga kaigsunan sa Marcos. Marcos 9:43. O kon ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla kini. Kay maayo pa kanimo nga magsulod ka sa kinabuhi bisan pungkol kaysa may duhak ikaw ka makamot apan ibanlod ka ngadto sa infierno. Sa kalayo nga dili arang mapalog. Verse 44. Diin ang ilang ulod dili mamatay. Ug ang kalayo dili pagapalungon, walay switch off dito. Kanang kalayo ang kuan kanang cremation na may on and off dito wala makigsunan dito ka pwede makremate dito. Nga naman ang atong lawas ilubong sa menteryo. Ang atong kalag di naman na mamatay. Lahi ang lawas o kalag. Ang kalag gibutang sa lawas aron ang lawas mu-function, mabuhi siya. So karon pagkamatay sa lawas, ang kalag gibulag na. So kung wala siya relasyon sa Ginoo kining kalaga, adto siya sa impierno. Hangtod sa walay katapusan, sakiton siya. Muna nga dili gyud ka kumidyahan, bahala masayon ka pag inom tambal. Dun kang masayon ka sa pagsabot sa kalawasan mga kaigsunan. Ngano man, ang impierno grabing kasakit. Kung dire sa kalibutan daghan tag mga problema, kasakit, madara na siya. Kaya ang Ginoo do na may giandan nga lugar nga di makomforta. Ang pait mga kaigsunan, dire ta sa kalibutan
hilabihang daghanang problema, kunya walay pagtagad sa pulong sa Ginoo, mamatay, impyerno ba yun? Kapaitan, makiksunan. Kaya dito sa impyerno, na-electric pa nito, magawas kalayo. Mag-aircon ka, gawas kalayo ng Japon. Kapaitan. Sumuna na, di ko na to panumbalingon ang pulong sa Ginoo, labi na nining mo ang mensahe makiksunan. Tungod kay usari kadakong alarma sa mga tao makiksunan, wa gyud pagtagad sa pulong sa Ginoo. Dahil ang impyerno, lugar sa kalayo nga walay katapusan. Everlasting fire. Walay pagkapalong. Di ba na may kanta na? Walay ano may kanta na? Tagbuon ka sa mga angin. Di ba na may kanta na? Tultulan ka sa... Ano ito? May kanta na? Para ba siya patay? Oh, kung imo na matagal na yung meaning na. Kung sa na-term ba na nga, kanang kahayag nga walay pagkapalong. Oo, di siya. Kalayo nga walay pagkapalong. Ngano man, ang namatay, wak man siguro nga dunay relasyon, nagsalig sa misa. Kinidili ni pagpanaon ato ha. Nagsulti na ta sa tinuod makigsunan. Eh mismo ako sa una, sige ko pamisa. Ako gipangutan na to, silingan na mong minister nga panghubo kayo. Ni Domingo Spoting kayo, ni kulit iti panghubo ka. Ko, Noy, doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga pamisahan ng kanak? Sa wala dong, padayo na lang, kinako na katabang, yawat na lang, basi na lang, maluoy ang Ginoo. O ba? Ipabasi na to ang tinuod. Ikaduha na kong pangutana. Number 1 na to. Ikaduha. Unsay kasiguruhan ako nga ang kalag akong gipamisahan na langit na. So wala tay kasiguruhan po tangi. Walay basihanan, walay kasiguruhan. Wrong. Ikatulo. Batanon pa man kunoy, pwede ba nga pamisahan ako dahil akong kalag aron ikamatay nako, takod ako na kong gagit? Sa dili pwede. Abilabo na ni sa mga patay na. Butang isamot sa'yo. Ato lang ablihan ang atong una-una o kasing-kasing. Ablihan na nato. Dito, no? Kung ingon ang Biblia sa 1 Peter chapter 1, 18 o 19, ba na? No, kita giluwas dili pinaagi sa mga madugta nga butang. Sama sa salapi o bulawag kung dili pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. Ang pangutana, lago kito siya nato. Ako ginang dili ni pang debate ako gusto na ko kasiguruhan ba. Sigurista kita di ba kung palit ang tanong na may gigamot, tinuod ba yun siya nga monastera, di ba ni monster? Ingana ta kasigurista. Unya, doon ay mga butang sa atong kinabuhi nga nisabay ra kita tungod sa atong mga katigulangan. Tungod kay umani na andan. Di ba? Kasi ngaran mo na gamito na to, maoy nasunod o naandan. Kung unsay namat-an mo'y pakamatyan. Mao man ay ako believe ko ang mga tao nga unsay namat-an mo'y pakamatyan. Pero ang pangutana, mayo unta ko ang imong namat-an insakto. Kay imong pwede nimo pakamatyan. Alright, sayop imong namat-an. Pakamatyan lang ko rin bisag sayop. Example, sa imong pagmata nasunog ang inyong balay. Di ba? Tuog ka, pagmata mo lang sunog. Pakamatay lang ko, kaya mamay namatay ako. Sayop na siya. Di ba bangon dyan ka, layat ka, bahalag 10th floor pa na. O saan na siya makiksunan? Logic na siya. So, kung unsay nasunod nato, kung nakita nimo nga contradict sa balaang kasulatan, unya mahipuntawag nino ka sa kadelikado sa impyerno, pangitaa ang kamatuoran.
Kamatuoran. Saan may spelling ng kamatuoran? Kanan lang. Kung saan naging ko sa John, ano? John 8:31 ba na? John 14:6. Dili. Katubang 8:32 mo dyan, no? Kanang Kagawasan. ibalua ang kamatuoran ang kini maghatag yung kagawasan. 8:32. Mo ni siya 8:32. Tanawa, 8:32. O kamo mahibalo sa kamatuoran, o kang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Sa to pa kung wala ka makahibalo sa kamatuoran, nahimong nagapos ka sa baka. Nagapos ka sa baka. Dili tungod kay pastor ko, automatic na malangit ako anak. No. Kaya ang kalawasan, individual na siya, matag usa, manubag ka sa Ginoo. So, delikado ang impyerno, rang linaw kalayo tungod kay lugar kana sa walay pahulay. Ibutang na to. Mayroon na limitado lang ba? Butang na to 100 million years. Ilang na nato 100 million years? Kinagisgot man tao forever and ever. Everlasting man. Everlasting. Hangtod sa walay katapusan. Unya kay ingon na Biblia, hangtod sa walay katapusan pagasakiton sila adlaw o gabi. Basta masula na no. Kini kabantay nakatesting na ba mo masakit kay yung tiyan nga wa gyud hunong bisag usa lang ka oras ang makaingon ka Lord patyan na ko Ginoo ay. Testing ka ba? Duya ikaw na. Way umoy ba ako? Pila ko testing o sakit kay mong ipon nga way hunong. May panumbag mo. Mo sa sa impyerno. Nga ang Revelation chapter 20 verse 10 ug ang yawa number 1 ang yawa itambok nga nagpahisala kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo nga suprediin atuan na ang mapintas nga mananap. Ug ang mini nga propeta ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Adlaw tibok gabi nga hangtod sa kahangturan nila. Sa'yo na kanan. Impyerno. So ang pangutana unsaon paglikawas aning pagkadelikaduha. Okay. Sa'yo pa man. Ang pangutana unsaon nato paglikawas nga dili ta maabot aning impyerno. Unsa may pamaagi sa Bible, pastor? Naa ba gyud sa Bible nga aduna gyud kasiguruhan nga samtang buhi pa ta magaangkon tao kasiguruhan. Ba maniguro man kita panitag itlog at ni karog di mabua. Okay, di ba gyud gisi. Ingana ta kasigurista pero nalimot ta sa pagsiguro sa atong kalag kung secure ba gyud? Siguro ba gyud? So arita sa pamaagi sa Ginoo. Ingon ang Hebrews chapter 2. Chapter 2 verse 3 day. Kanawa Hebrews 2:3. Chapter 2 verse number 3. Unsaon man nato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Kay klaro gino? Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo. Ug unya gipanghimatuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. Unsa daw? Unsaon man nato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong kaluwasan. Sa ato pa tagdo na to manumbaling ta. So number 1, aron makalikay ka sa pagkadelikado sa impyerno o sa linaw kalayo, number 1, mao ang paghinulsol sa atong mga sala. Ang paghinulsol. Ang kuno nato sa itong kaugalingon nga magkasasala ta tubangan sa Ginoo. Lord, usa ko kadaotang tao nga nagkinahanglan sa imong kapasayloan. Di ba? Pasayloa ko Ginoo. Kaya ano? Ang tao nga dili maghinulsol
ginulsol, moabot ang panahon nga pagasakiton siya tanawa. Ginulsol tanawa, ang sugo sa Ginoo pag ginulsol. Ang gusto sa tao pagbasol. Tawa. Ang sugo sa Ginoo pag ginulsol. Buhat Acts 3:19. Ingon ito, pag ginulsol ka mo o balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sana. Aron na panahon sa kaya ay mag-abot gikan sa Ginoo. Karon kay tawo ingon mo magbasol. Maahay ko na kanang napalit ko na ako. Ang kwarta is para bugas mo na to. Napalit na ko ng tas ng liog. Karon mao ni ang dangatan sa tao nga wala maghinulsol igo ra nagbasol. Pinadayag. Alitas pinadayag na po. Pinadayag 9, versikulo 6. Tawa. Oh. Tawahan? Ako basahan no. 9:6 sa pinadayag. O yatong mga adlaw ang mga tao mangita sa kamatayon. Apan dili sila makakaplag niini. Mangadnoy sila nga unta mga matay. Apan ang kamatayon mulikay kanila. Karon panahon na pagnig ang tao mahadlok mamatay. Di ba? Hadlok yung mamatay. Sakit ako, hadlok yung mamatay. Kada usay di ta mahadlok mamatay pero wa ta magdali. Pero kini panahon na ang tao mangita og kamatayon. Pero ang problema ang kamatayon mulikay nila. Example, adto ko sa ospital katong mga dagang mga positibo nito. Magpatakod ko. Ang virus may mulihay nimo. Ani panahon na. Nga naman, kay wala sila maginulsol. Verse number 20 o 21 iambak. Verse 20 to 21. O ang tanang uban pa sa mga tao nga wala mga matay pinaagi sa maong mga hampa, kini sila wala man ginulsol sa mga nabuhat sa ilang mga kamot. Ug wala usab nila biyagi ang pagsimbag mga yawa, ug mga larawan nga bulawan ug salapi, ug tumbaga, ug bato ug kahoy, nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay tao, ug ang ilang mga pagpanglumay. Yawa ng lumay day kay hinulsulo mo sa Ginoo. O ang ilang pagpakigilawas, o ang ilang mga pagpanawat. Sa ato pa, tanan, pahinulsulan sa Ginoo. Ang paghinulsubot pasabot mao ang pagbiya sa sala. Ang pagsimba og Diyos, ang mga butang nga kahilayan, pabiyaan sa Ginoo. Sumuna siya ang pamaagi sa Dios ang paghinulsol. Ang problema ang tao igo ra nagpasol. Ikaduha, pagtuo nga kinasingkasing. Ang problema sa tao, ang iyang pamaagi, buhat. Kinahanglan maghimo tag maayong buhat aron malangit. Usbo nato sa milabay nga mga Domingo, nagisgot ta og maayong buhat. Dili ikagarantiya ang maayong buhat aron moadto ka og langit. Ngano man, dili tanang buhat kinasing-kasing. Di ba? Usahay nahugas ng plato, napugos ta. Kay wa ni gyud magamit or giyaw-yawan na ta. Sa to pa, dili ang pangutana kanus ali mo ma-maintain ang maayong buhat sa imong kinabuhi. Nga every now and then makasala man ta. Pinaagi sa pulong, sa buhat, o sa una-una. So muna nga, ang paagi sa Ginoo, pagtuo nga kinasing-kasing. Dayon, number 3, mao ang pagdawat ni Kristo Jesus. Dawato na to si Kristo, ingon nga personal nga manluluwas. So, sa paagi niya na, malikaya nimo ang kadelikado sa impyerno o linaw nga kalayo. Nga naman, naginulsol ka, yang ko nimo nga makasasala ka tubangan sa Dios. Gituan nimo nga si Kristo ra gyud ang makaluwas sa imong sala o makaluwas sa imong kalag, makahilo sa imong sala. Unya imo siyang gidawat ingon nga personal nga manluluwas. Sa paagi niya na nakalingkawas ka sa mao nga
kadelikado sa impyerno. Kasi natin pangutanan. Doon na ba mo'y pangutana makiksunan? Kung wala mo'y pangutana, ako'y mo'y mangutana. Nakasiguro na ba yun ta? Nga ang atong kalag mo atong langit. Arit ang imilib eh. Kay igod in. Ab. Arit ang ialbina kay amad. Ang pabitikal bang question na mo dali? Para ni mo Ben. Unsa may kasiguruhan ni mo nga pila ka porsyento nga maato kag langit? Wa pa kay kasiguruhan. Ikaw em. Siguro na ba yung ka? Example, wa ko manunglo ha. Kitang tanan bisa pag magidag kag 120 ka tuig, moabot yung kamatayon sa atong kinabuhi. Ang pangutana, kung moabot ka na sa imong kinabuhi, makasiguro na ba ka? Asa ka nagditi ka putan doon? Wa pa yung kay kasiguruhan. Sumuning panahon na ng atong siguro. Ikaw, brother, makasiguro na ba ka nga, example, mamatay ta, dili ha, di pa nung luwa ka na, pangutana ba? Nga, dito na, kung mamatay ko, asa ko papadulong na? Para ni mo, Nick, siguro ka ka? Atong langit. Di pa siguro no? Nalagay siya na, nalagay mo na. Siguro no? Dili ni siya kakumidyahan. Ganoon. Ingon ang Biblia, ang impyerno lugar sa grabing kasakit. So pumutana, kung wala pa kakasiguro, o ni siya ang pamaagi at makasiguro ka. Maghinulsol ka sa itong mga sala, o niya ang ebidensya nga ang tao naghinulsol, biya ang Biblia tanan, nautan niya mga binuhatan. Doon nagidakong kausaban sa iyang kinabuhi. Bisa pag-uyong ka nga, nausap na ko, kaya wala kumiinom. Wala miinom, kay tak-tak naman ang atay. Wala naman igarilyo, tungkol kay wala may baga. Di na mao ang gusto kausaban sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, kanang nausap ka sa imong pagkaikaw. Gibiyaan nimo mo na resulta sa kausaban nga imong gibiyaan o ganingkamot ka nga mahimo kang taro, muhimo o maayong buhat. Di ba pwede yung nausap na ko? Pero mo ra gyapon yung binuhatan, di na siya pwede. So, ang tao nga naghinulsol nito kanising-kasing o gidawat niya si Kristo Jesus ingon nga personal nga manluwas, doon na nag-usay kasiguruhan nga malangit. Bisan buhi pa siya. Right. Mo nag-isulti sa Biblia. Okay? So, kung wala pa nato na mahimo, karon pwede nato na buhaton ang paghinulsol sa itong mga sala, atong dawaton siya ingon nga personal nga maluwas, kung tuhuan nato sa kanising-kasing, kung walay makahimo sa paghilo sa atong sala, gawas ni Kristo Jesus. Okay? So I hope nga doon natin mga nakapunan o atong ibalik. Balik ni mahalo naman eh. Ato ta sa ato ibalik sa tuwingse. Salamat sa Dios sa iyang mensahe nga gihatag sa matag usa kung unsa kanindan igsuon ang makabaton sa kaluwasan aron nga dili kita mahipunta o maadto sa maong dapit nga puno sa kasakit, dili lang kasakit, dili way katapusan nga mahulay na pag-anbus. So sa atong pagpadayon akong gihangyo ang tanan sa pagkanindot at tumulong ng buwit sa Dios pinaagi sa hilong nga pag-ampo. Paminaw sa akong pag-ampo o Ginoo. Paminawa ang akong mga pangaliyuko. Diha sa imong pagkametinumanon, tubaga ako, o diha sa imong pagkamatarong. Ugayaw pagsulod ngadto sa imong paghukom uban sa imong sulugoan. Kay diha sa imong pananaw walay taong buhi nga paka matarungon. Kay ang kaaway milutos sa akong kalag, siya mihampak sa akong ginabuhi. Ngadto sa yuta, siya mihimo kanako sa pagpuyo diha sa kangitngit, ingon ni adtong dugay nang namatay. Busa ang akong espiritu kinasanapan sa sulod nako, ang akong kasing-kasing sa sulod ng natural. Ako na inundong
sa mga adlaw sa kakaraanan, ako nagpamalandong sa tanang imong mga buhat, ako nagununa sa uhat sa imong mga kamot. Alang sa pag-ambok pastor. Ginoong Dios, kalabing kabanan, salamat kabanan takna sa atong tagon. Salamat o Diyos sa imong kayo. Salamat sa imong mga pulong, mga paghimangno. Naunta o Diyos, alang sa mga wala pa makasiguro, ilahang masiguro o Diyos, na dili pa makutlo ang among pinabuhi. Nga kami magdulsol sa among mga sala, among ang kulon sa mong kagalingon nga kami mga makasasala ato ba na nimo o Diyos. Nga nakinahanglan ang kapasiluan sa among mga sala. Amo kang tuhuan sa kasing-kasing nga si Kristo Jesus namatay tungod sa kapasiluan sa mga sala o Diyos. O among kang dawaton ingon nga personal nga manuluwas maghari ka sa among kinabuhi o Diyos. Nandog himaya magbalikan kanimo din ni Kristo Jesus sa among manuluwas. Amen. May mga sa pagbikol, at ang igsoon ang atong mga alawiton, atong awiton igsoon ang hymn number 100. 100. 100. Buot kong isugid sa Jesus kaninyo. Verse 1, sing. Dalan ninyong tanan, kanapulong nga to sa balay tipiganan, aron manunay pagkaon niya sa akong balay, ug sulay ako karon pinagi ni nagayunan Ginoo sa mga panahon. Una ko dili
ipamabli kaninyo sa mga bintana sa langit, umububo kaninyo usa ka panalangin, nga wala na unya ilawak, nga igong sa pagdawat ni alang sa pag-awit at mga hymn 174, uban sa tuwa paghatang sa mga halad para sa Ginoo. Itong ito ng verse 1 and verse 3. Exclusive lang isa sa mga malam. Minimum pero kung ano na yung muhatag, ito na Japon. Okay? Siya magagalain mo. Verse 1, sing. Siya magagalain mo. Ang iyong atanan ihatag mo. Dili tungkol sa tao magbuhat ka, kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalaginan niya, ang labing maayong buhatan. Tingaling yutay ang iyas mo, apanitong yan lang sa Ginoo. Ang mga panahon matapos na, kung pagsusihon ang kabuhatan, pahulay na tamis di andam na, sa nagmatinuhanon kang Jesus. Buhat mo panalaginan niya, ang labing maayong buhatan. Tingaling yutay ang iyas mo, apanitong yan lang sa Ginoo. Akong iyang tanas, kapag panito, kalang sa pag-ampo, Brother Jude. Pagkapunta, samahan nga balaan daligong kamahalin nga pagpunta sunod sa mga pulong na ito padayag sa mga sa kanamo. Ito sa maghahatag ng mga langit ng kaalam o pagpasabot sa mga pulong sa mga paminaw ni o bisan ni pagpadayon ikaw sa pagsintro nini o ikaw sa mga panalangin sa mga kamot nga naghatag o sa mga naghatag ikaw ang panalangin sa tanan buhat sa mga kamot bisan ni tayo sa mga ikaw ang panalangin nini na naghatag ang kalambuan sa sima. Pinitana na mga isalig lamang kanimo pinagi lamang sa Panginoong Jesucristo na maduluwas. Amen. May mga sa paglingkod na upayan ang dili makikita igsoon ang atong pagsimba kung walay paghalad ug awit sa kumuy nga Dios. Sila ko na yung gustong mahalad sa kumuy nga Dios. Mahalad ko gawit sa tuang buwing nga Dios mo itong igsoon ang naguluhan o ubos. Si Jesus nagpakataw nga ubos dito sa pasungan nga iyang natauhan. Siya ibang
iyang mga dili yun matungan, dinigipadayan sa atong tanan. Si Jesus nagpaubos dito sa upanan, gibutang-butangan sa mga katawhan, siya gibunalan sa dilim gidugang, apan iyang gidawat kining tanan. Iyang bibiyaan ng langit na matahon, aron pagluwas kanimo kanaton. Iyang mga dilig mong matungan, hinihipadayan sa atong tanan. Iluwas kitang tanan ng kalibutan, pasalay mo man iyang gikaluyan, iyang iluwas, iyang itabangan, bisan makasasaka kitang tanan. Imahal ko niya kay kinabuhi mo, pilihon sa iyang mga mata, iyang bibiyaan ang langit nga matahon, aron pagluwas kanimo kanaton. Iyang mga dilig mong matungan, hinihipadayan sa atong tanan. Iyang mga dilig mong matungan, hinihipadayan sa atong tanan. Kinita mo lang ang kainsunan, nalistas po kumapit sa pulong sa Diyos, at niya kapikinunan, kampas naman. Okay, salamat sa mga mensahe nga diyan mo makita kung unsa kabilinon ang tao matubangan sa Dios. Iyang gibiyaan niyang trono aron lamang nga iya hatang mapaduol ba sa presensya sa Amahan. So atong abrihan ang atong mga Biblia diya sa Exodus chapter 20 verse number 5. Exodus 25. Exodus chapter 20 verse number 5. Ingon dere, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, di mag-alagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, siluso, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga mahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Ginoong Dios nga labing kamanan, ihatag kanamo ang madinawaton ng kasing-kasing o Dios, kuha ang makababag o makadisturbo sa among pag-focus o Dios sa imong mga pulo. Gamiton mo kami, o labi na yung alagad o Dios, gamiton mo aron sa padayag sa imong mga pulo o Dios. Giyahe, pinagi sa badaan ng Espiritu. Tanan ang itong ginagpasalamatan. Amen. God is a zealous God. Ang Dios nga abughuan,
ang Dios nga atong gilagaran usa ka Dios nga abughuan. Unsa man ang abughuan? Kana bang siloso sa lain tinmono sa Bisaya. Kanang giingon diya sa balaan nga kasulatan nga nagselos siya tungod kay ang iyang katawan adunay lain nga gialagaran. Mo na giingon nga no man can serve two master. Di gyud pwede nga moalagad ang tao sa duha ka agalon. Ingon siya, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Sinuso gid ang Dios nato makigsunan. Nga naman, jealous is not the sign of love. Kamalong mo na? Nga ang selos or ang pagpangabugho, dili na siya simbolo sa tao nga tinuod nga nahigugma. Example, nagsilos ko sa akong uyab kay naay katapad. O niya, katong babae, murag proud siya nga, higugma, hindi akong uyab ko kay nagsilos siya, dili na siya sign sa love. Muna ko, zealous is not the sign of love. Hunuman, tungod kay ato ta sa Proverbs, mga kaigsunan. What is jealous? What is jealous, mga kaigsunan? Proverbs chapter 6, verse 34. Proverbs chapter 6, verse number 34. Not the symptom of love. No? Kay ang pangabugho or pangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo. Og siya dili ko pasaylo sa adlaw sa pagpanimalos. Unsa daw? Ang pagpangabugho mao ang gugma, dili kapungot oh. Ang kapungot sa usa ka tawo, napungot siya. Ngano man? Tungod kay hatog sa ato pa ang zealous di makigsunan, dili na sa sign sa tinuod nga gugma kundi nagpaila or nagsimbolo ka na sa kahakog. Kadalo. Gigamit ang akong sudlay o wag yun manangin. Zealous ka. Okay? So, jealous is not the sign of love. Kaya kung tinuod ka doon na kay ang sign sa gugma, dili ang zealous, kundi trust. Pagsalig. Ang tibailahan nga nahigugma ka ng tawanan, nisalig ka niya. Okay? Kunya ka na mingon po nga, wag ko may gugmaan na niya, oy, kay naluoy ako. Pero, nagdugay sila. Ang tinuod, nga gugma, magsugod po na siya sa kaluoy. Ganaman, ato ka sa pagka-Diyos ha. Ang Godfather, nakita niya ang tao, grabe kadautan, wala na'y mahimo, hopeless. Naluoy siya sa tao. Ug tungod sa iyang kaluoy, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Christ aron magpakamatay. Sa ato pa, ang sign sa love is mercy. Okay? Ang simbolo sa gugma mao ang kaluoy. Unya, kung tinuod ka nga naluoy sa usa ka tawo, doon na makita nga aksyon labi na sa paghatag. Di ba kung makita kang magalilimos, luya din niya eh. O lakaw-lakaw, pagbusog niya, huwag kang gihatag, di na sa kaluoy. Kung maluoy ka sa usa ka tawo, kung doon na nga kayo mahatag, muhatag yun ka. Muna gingon ni Abraham, ito, niya Abraham. Nga doon ay yung isulti nga, you cannot love without giving, but you cannot give without loving. Pwede kang muhatag, walay gugma, pero dili di mo ma-prove ang tinuod nga gugma kung wala kay ihatag. Mao na siya makaigsunan. So balik ta sa pagka jealous. Jealous is not
sign of love. Why? Kung tinuod ka nga na higugma, musalig yung ka. Jealous is the sign of covetousness. Pagkahakog. There are two kinds of jealous, mga igsunan. Dua ka klase. Number one, jealous from human being and jealous from God. Alita sa the jealous from human being. Nato mga tao. Ang hayop kayo mag-jealous man sa apa sa instinct nga mag-jealous sila. Labi na yung mga iro, kining iro kung mga anak niya, yung kapoy niyang anak, suko. Pero alita sa mga tao. In Genesis chapter 4 verse number 1 to 10, the jealous from human being has an envy or pride. Mao na ni ang problema. Ang atong pag-siloso or pag-zealous, aduna nay nasambog or nasagulan or involved na ang envy or pride. Garbo. Kumbantay ka ng mga karaan, mga tao, nga bisag dili na gamit ng mga kaldero, mga platito, taguan nyo na siya. Oh, tapos na yun na, taguan nyo na dito, kaya hindi kinagamit ito. Ayaw ko na gamitan eh, para sa kuwala na, para bisita. Kita magtinir na tao, mugs na pangag. Mas pinangga pang bisita kaysa tagtungod. Nga pagkamatay sa tagtungod, nagaan nagbulag, chocolate, wala eh. So, asa ito kita? Genesis chapter 4, verse number 1 to 10. Tanawa si Cain. Sama ni Cain. Grabe ang iyang kapungot. Nag-jealous siya. He feels like jealousy. 1 to 10 sa Genesis chapter 4. Yung tre, ang tao may ilag ang iba na iyang asawa kini nanampon og anak, nag-anak ang Cain og mingon, nagabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang sa Ginoo. Ug unya usab nag-anak siya kang Abel, nga iyang igsoon og si Abel magbalantay sa mga karnero apan si Cain mag-uuma sa yuta. Ug sa nag-irog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta, usa ka halad nga para sa Ginoo. O si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero. O sa mga matampok niini o gitamod sa Ginoo ani sa Ginoo ang kang Abel o ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya pagtamod. Og nangisog si Cain sa hilabihan gayon og nangilad ang iyang panagway. Verse number 6. Og ang Ginoo mingon kang Cain, nganong nasuko ikaw? Ug nganong nangilad ang imong panagway? Ingon ni verse number 7, insultado din tao din, no? Tama verse 7. Kung maayo ang imong gibuhat kini dili pagadaygon, ingon niya Ginoo, ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahaya sa gangaan og kanimo mamao ang iyang tinguha apan ikaw magabot nini. Tanawa ang kang Cain. Verse 8, og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon. Og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon. Og iyang gipatay siya. Og mingon ang Ginoo kang Cain. Hain si Abel nga iyang igsuon. Og mitubag siya. Ambot. Nananagin ng ambot sa una, no? Ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsuon? Tanaw parang Ginoo minungutanan niya. Ambot lang. Magbalantay din ko niya. Tanawa ang tao. Was nga aduna na yung mga problema. Verse 10. Og mingon siya unsa ang gibuhat mo. Ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kana kung gikan sa yuta. Now, ang point na ko ni makigsunan, si Cain usa ka magbalantay sa mag-uuma. Magbalantay ka po siya sa mag-uuma. Tanong siya mga repolyo, pagyubin, sibuyas, amote. Tanong siya na. Dayon nakuha siya to. Pero ang problema makaigsunan, ang motibo. Motibo ba? Ang motibo sa paghatag may problema. Nagkuha siya, pero yung motibo, nanigos, lupigon yun hanggang Abel. Nakadiya ang problema makaigsunan. Pero ang Abel, nagkuha siya itong kanang pinatambok, pagkahuman,
iyang gihalad in good motive. So ang iya mo'y gidawat sa Ginoo kang kain ng wala. So tungod sa jealous mga kaigsunan, gipatay ni Cain si Abel. Mao ni ang unang killer nga napatik sa balaang kasulatan. The Book of Genesis. Unang killer. So karon mo na nga ang pagbati sa the jealous from human being, ano na sa envy or pride, doon na involved tungod siya pagka magkasala. Kung siya rason, tungod sa sala. Sa gigalingon ko na Proverbs chapter 6 verse 34. 6:34, Proverbs. Kaya pangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo, ug siya dili mo pasaylo sa adlaw sa pagpanimanos. Verse 35. Siya dili mo tagad og bisan unsang paglukat, ni matagpo siya bisan pa kung hatagan mo og daghang mga gasa. Naginga kapugngan ang tao nagsilos mo kigsunan. Gabinag kanang kasagaran mahitabo mga kaigsunan, kanang jealous, kanang mga bisyoso. Labi ng drug addict. Diin mo nakadungog nga tungod sa grabing silos, gihigugman niya ang asawa. Gipangga niya, gipakaon niya, Jollibee, McDonald's, manginasal, yung silos ko kaya, kita mag-aon na, unaman. Pero, nakadungog naman yung daghan ng mga balita nga tungod sa silos, gipatay niya yung asawa, gipatay niya yung mga anak. Nakadungog naman na? Ako, kapilang padungog na. Huwag ko malimot sa usa ka report nga dunay usa ka bana nga bisyoso. Unya, silos siya siyang asawa, nagtrabaho sa talisay. Silos niya, yung tawagan, di ka mong liday, doon yung milagro may tapo. Huwag man huli, kung saan pag-huli sa asawa nga, katabang na po. Nga, siguro kwarta. Sabi, hindi ko kauli, lagi kay money person, nalagyan kay lalaki nila, duda. Ang himo niya, gipatay niya yung doang bukadak. Unya, kay nasiguro na itabo nga pagsagit, ni sunod ang iyang ugangan nga babae, gipatay mo niya. Sunod ang lalaki nga ugangan na po. Bagay mo mamatay, pero dugaban yun. Daw yun, naghikog siya ka. Atong adlaw, upat ka patay. Kaupat tong lalaki. Pag background, check. Uy, doon naman din mga text messages nga, doon ay mga pagduda ba? Siya, naipag-away, mga asawa, sige mo siya duda na ako siya. So, mo na nga, bantayanan tini mga kaigsunan. Nga naman, ang mo ni siya usa sa pamaagi sa yawa aron maguba ang pamilya. Inuunda siya. Usa na siya sa makapaguba sa pamilya kanang walay pagsalig sa usang-usa. Ang asawa nag-lipstick na, nag-eyebrow, gipakiskisa ng kilay, wala kilay. Mo si pan, ay na ganito ko an. Nako. Nakadawat mo. Ano man nga no doon ay mga tawag-tawag mo. Malayo man. Binay yung ano lagi kinyawa magigsulag, susulay mo utog pa. Nani misis nga, hi, eat na yun. Ay, musta na. Kain na yung kinulang. Muna, yawa magigsunan, mo makapenetrate siya tungod kay usay sakya na to ang daotang una-una. Wala na to gibuta nga sa itong una-una nga gihimo ni siya si mong misis kay wa na ka magtagad siguro nga sampung asawa ay nga gusto ni buhok ano mo lang nagsalag sa kuko ano may pagtagad nagkagintay na lang sumutong nga naningkamot mo siya para matagad o di ay gilain pagsabot sa asawa kabana. So muna ang silo sa tao magigsunan tungod sa pagkamakasasala. Then anita sa jealous from God is righteous because there has love. Ang pagkasiluso sa Dios mga kaigsunan makatarunganon or matarong tungod kay adunay gugma arita sa siluso ang jealous from God mga kaigsunan. Joel chapter 2. Joel hindi kita dugay ning kita ning Joel kay tagsara mi nato mablihan ning Joel
Amos, atrasan nimo Joel chapter 2 verse 18 to 19. Unya ang Ginoo nangabugho alang sa iyang yuta. Kanang yuta diya ang nagpuyo sa yuta mga tao ug naluoy sa iyang katawhan. Mao na tinuod nga silos. Ako na iparaphrase ako, unya ang Ginoo nagsilos alang sa iyang katawan ug naluoy sa iyang katawan ug ang Ginoo mitubag ug miingon sa iyang katawan aniya karon padad-an ko kamo og bugas ito silos Ginoo padad-an ko kamo og trigo ug bag-ong bino dili na bino kulapo bino na nga para healthy ang mga Israelites ug lana o mga tagbaw kamo ni ana og dili na kamo pagahimuon ko nga talamayon taliwala sa mga naso apan gikan kaninyo akong ipalayo ang kasundaluhan sa amihan ug ako kining mo ni siya ang protection sa Ginoo silo siya naluoy siya sa iyang katawan sumuna nga ang Ginoo magselo siya number 1 God is a jealous God because our God will jealous kung muserve ka o duha ka agalon. God will jealous if you serve two masters. Sahay duha ka buhat ang agalon, mas giuna na to ang atong agalon nga usa kay siya nga agalon. Di ba? Mark chapter 19, Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 6:24. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka galon kay mahitabo man nga dunta niya ang usa o higugmaon niya ang ikaduha o dapigan niya ang usa o kamayo niya ang ikaduha dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi dili gyud pwede nga duha ang imong priority may ka priority usa ra gyud ang priority secondary na ang usa di ba dili pwede nga gi-priority nimo ang Dios unya do na po kailangan gi-priority dili na priority kung taas kag panahon sa usa mo na priority nimo pero ang pangutan na pastor once a week ra kuno simba unya sa ato pa dili na to priority ang Dios no lahi ang pagka-prioridad sa Dios lahi ang iya ang kung bot kanang gingon sa Matthew 6:33 nga but seek ye first the kingdom of God bot pasabot kung panahon nga para iya ra gyud ang problema sa tao ang para sa Ginoo iya pamangkaon para sa iya di ba ingana man ta selfista nga pagka-tao sa kay nga ang para sa Ginoo gikuha nato kay atong gigamit sa tuang kaugalingong interes. Pero ang para nato wag yun nakuha sa Ginoo mga igsoon. From Monday to Saturday. Anong tayo Wednesday? Ang para iya gina siya mga kaigsunan. Muna ang pag-serve sa usa ka master. Balanse nga Kristohanong pagkinabuhi kanang para sa Ginoo para iya ra gyud. Ug ang para sa tuwa para sa tuwa ra pod. Mas nindot pagani nga kanang para sa tuwa doon na pagitay gigahig para sa iya. Okay? Muna nga importante kay makaigsunan nga ang pag-alagad sa Ginoo, nalipay po ko sa nilang gimon ng Padrone, nga sawa pa sila maninda, mahalin man yun na. Pero lahi yun na, doon ay blessing bitaw iya sa Ginoo. Nga imo siyang giuna. Example, ang imuhang paninda, demand gayo, mahalin din na siya. Pero, dali na po kayo mahurot. Dali kayo mahurot. Nga naman, wala yung blessing sa Ginoo. Wala, dili ka ma-enjoy. Tingnan, kadang po ako kung kwarta nga, karon, nagkautang naman ko. Sa una, Ginoo nga gamay ra, pero grabe pagsalig daw ko sa Ginoo. Mapaigo, pero karon Ginoo nga dako kog income, nga naman eh. So, doon ay question. Kung sa ibuhaton, examine yourself. Examine mo nga naman ay maugi. Ay, ang oras nga iya sa Ginoo, gikuhaan ako half hour. Ang buhaton ako ni, ulit ako ni siya, o niya, maghimo na pagublayang oras para sa iya. Mag-set of time.
Okay? Number 2, katapusan. Doon rin ka-point ako. God will jealous if you prioritize your work more than Him. Ang Ginoo magselos kung mas gi-priority nato ang atong trabaho labaw niya. So may buot pasabot na. Sige, ingon ko na, tagaan kag trabaho sa Ginoo plus ang para iya nga oras imo pa yung gidugang sa trabaho. Na naman mangyawat magbuta usahay. Kini na pagpangyawat magigsunan, ang inuna na ang yawa. Yan ang list ng para dumagan natin. Try. Testingin lang, try. Sana dami ko natin na try and try until you die. Oh, until you success there. So, muna usahay magigsunan nga kanang bisang pag daghan kang income pero wala nimo ma-priority ang Dios. Di ka ma-enjoy sa imong life. Pero bisang pag iPhone nimo cellphone, may phone di ay enjoy kay ka. Di ba? Dali mo lupat si Salem. Ay kabalakanan kay ang importante natay communication. Una sa Ginoo. So, di na to kanabang tanawa ari ta sa Bible din. Mateo chapter 10 verse number 34 to 39. Ayaw ka mo pagdahon nga miani ako sa pagdalag pag dinaytay dinhi sa iyo ta. Wala ko muanhi sa pagdalag pag dinaytay kana pag dinaytay peace kundi espada Hinuon. Kay miani ako sa pagpahimutan sa tao aron makigbingkir siya batok siya amahan. Ug sa anak nga babae batok siya inahan, ug sa binalayi batok sa iyang ugangan nga babae. Ug ang mga kaaway sa tao anara sulod sa iyang kaugalingon panimalay. Nga naman usahay itugot sa Ginoo nga gubot ang panimalay aron motungha ang iyang kalinaw nga nagagikay. Di ba usahay mag-away ta nga karon Domingo Diyos na usimba kay maninda sa ta. Di ba? Di mo simba lagi di dunay division ni tabo mag-away. Itugot sa Ginoo para may bawa nato kung unsa gyud maayo nga solusyon sa problema. Nakatesting ko sa una mag-igsoon na why bukas? Adlaw Domingo, why bukas? Ingon ko nga wali ako no, mag-scrap na ako. Nang-scrap ako na una. Ano mamalit og mga puthaw, lata, plastic, botelya, alaan patatikasan to timbangan. Okay, limited daw. Di ka ni tikasan ng timbangan. Bay, mura may timbangono na po ng timbangan. Di ako po indoy nga kuan man gud ingon ang Biblia. Dulumtanan sa Ginoo ang tikasan nga timbangan. So, unsa ka ko pastor? Pastor ka kanang ibuan na nila to. Mura usahay magigsunan nga tistingan ta sa Ginoo ba kung unsa gyud ta ka tinuod nga muduol niya. Unya kanang kawalad-on, natural gyud nga mawad-an ta tungod kay dili kitay tag-iya sa tanan nga mga needs. Di ba? Nakuha niyo logic magigsunan. Kay ang Dios mo'y tag-iya sa tanan natong kinahanglanon, mo na magpaduol gyud niya perme, mo na to siyang priority. Bisa na atay taas nga panahon sa trabaho, at least doon na kay gigahin nga time nga para iya gid siya. Amen. Save nimo ba? Example sa tibuok semana, simba ka Domingo, Miyerkules, nya doon na kay oras para pagahin o pagbasa o pag-ampo ngadto kaniya. Iba nindot kay dagan sa imong kinabuhi. Mo na nga ingon ang Biblia sa Mateo chapter 10, padayon na to. Verse 37, ang nahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako dili takos kanako. O ang nahigugma sa iyang anak na lalaki o anak na babae labaw pa kanako dili takos kanako. O ang wala magpas-an sa iyang cross o wala magsunod kanako dili takos kanako. But pasabot dili ta worthy nga mudawat sa blessing sa Ginoo kung do na tay gi prioridad sa atong kinabuhi nga labaw pa niya. Example, wa na gyud kay panahon sa Ginoo tungod kay mao na nagadabisi kag panano. Ito, usay mabantayan na ni panano, lingaw ka, wala oras.
panglaba, di ba? Usay mapulihan ang Ginoo niya. Nay nano Ginoo na binuan sa dilaban. Kunya napag-inusahay nanata sa simbahan kung noon na to si gawas. Kumusta nagtukan dito, bago ito makabuhi, patay dito ka mong gislingan, may yawan ako ko. Or akong inununan, ano ito matarungi. Tatlo. Daghang mga aspitos na kinabuhi nga bisan nanata sa simbahan. Kuwaton bigyan sa yawa ang atong oras. Muna ma-focus ito makiksunan. 39. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan Ginoo niini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag ra niini. Siya may buot pasabot niya na. Kanang self-denial bitaw. Kanang bitaw mangita ka sa imong kinabuhi ba? Di ba na may mga tao nga nga nila sa kong simple kay wa pa na ako makiti ang akong kinabuhi, akong life. Libo kayo. Pangitaon sila ko kung asa nga akong kinabuhi. Buot pasabot. Pangitaon pa niya kung asa siya napita haom. Ingon ang Biblia, asa to, ang makakaplag siya kinabuhi, kawagtangan Ginoo niini. Buot pasabot kung unahon nato pagpangita ang atong kaugalingong kalipay, inay ang Dios, mawala inoon. Pero kung unahon nato ang Ginoo mo imo hatag ug katagbawan pagtagbo sa atong mga kagustuhan mga kaigsunan. Sunahan lang ang Ginoo before ka mag-trabaho. Lord, muna siya, giyahe ko, protect me. At least, dependent ka niya. Yan ang Ginoo, mo bless, dili lang ka sa material, kanag yung sa peace of mind mga kaigsunan. Kalinaw, sunahuna ba? Okay? Ang tinuod nga kalipay, kanang wala kay kwarta pero malipayon ka. Muna tinuod nga kalipay. Lahi pa na nalipay ka, kadagang kakwarta, lahi pa na siya. Ang tinuod nga kalipay ka nang wala kay bugas, wala kay kwarta, napa yung kay mga bisita. Katisting ko alam kong igsunan. Kada pag wala-wala yung ka, napa yung ganito nga. Ikaw makaiglubi. Kagdan na kagunin. Dapat ka na. Kanang wala-wala na yung gawin niya. Nagya po kay kalinaw si mong nahuna niya. Lipay yung kusing kasing. Kana, mo'y pangitaan. Ayaw sa pasok bugas. Ayaw sa pangata. Una, Ginoo. Diba? Kita ni mo blessing. Muna tinuod nga blessing makiksunan. Kana po makahimo gyapon ka sa pagkalipay bisan gilimutan na ka sa daghang problema. Diba? Kaya sige kag paningkamot niya. Wala man gyapon wala. Sa ato pa doon na gyud problema. Ang problema wala mabalanse imong kinabuhi, maglabos na tanan, wala nimo ma-priority ang Dios. Nakawatan nimo siya. So, okay? So, I hope nga nasabtan nato ang mensahe sa pulos Ginoo magigsunan. Magabot ta Ginoong Dios nga labing gamanan, salamat Ama ning takna sa kabuntagon, salamat sa mga pulong nga gitulog kanamo. Pasaylo kami o Dios among kinabuhi usahay nga selfish kami. Amo lang tanan ang amo ang gipaboran ug amo pang gikawatan ang imong oras. Tabagi kami o Dios nga ma-priority kanamo among paningkamutan o Dios uban sa tabang nimo nga masimba kanamo maday mag-istorya pinaagi sa pag-ampo kanimo Dios. Sa tanan nga adunay mga gikabisihan, muhimo kami pagahin oras ala kanimo. O Dios, dining adlaw among isurrender among kinabuhi ni Kristo Jesus imong Dios manluluwas. Amen. Di balik sa tong isip for responsibility. Okay, napanangina pang tanan. Sa kada kong mensahe ng kaigsunan sa matag usa na atong priority yun ang Ginoo sa tuang kasatag sa kinabuhi. Ang response sa maong mensahe at ang awit ng igsoon, bago tamo tapos, Hymn 109. Kung manlakaw kita. Trust and obey. Verse 1, verse 2, verse 3. Kung manlakaw ka. Verse 1. Sing. Kung manlakaw kita. Buyog sa
Pastor Romel. Ilong Dios nga labing gamanan, salamat amaling takna sa iyong kautuhon. Salamat o Diyos sa mga mensahe mo gikan sa Sunday School. Ang warning o Diyos na mahilikay kami sa pagkadelikado sa impyerno. Mao ang pagbaton o kaluwasan nga na kanimo pinagi sa Panginoon, pagdawat ni Kristo Jesus imong nga personal nga luwas. Ingon nga kami nakalingkawas na sa mao nga kadelikado. Tabangin kami o Dios nga ma-priority ka namo. Nga among magahin ang oras nga para nimo. Tabangin kami nga papayumduman nimo kami niini nga makabaton kami o konsensya sa panahon nga ana-ana ang pag-pressure Diyos sa kinabuhi. Bisa pa mo na Diyos sa among mga bisita, panalangin sila na sila makapadayon sa pagsimba, mapahimutan ang ilang pag-alaga ng Diyos, iglabas tanan, i-bless sila o Diyos, sila mga panginabuyan, na mahimong mulampo ang ilang panginabuyan ng Diyos, mga batagpo ang mga panginanglan, ihatag ang good health na mong tanan, isa pa man sa Sister Claire, ihatag kaniya ang maayong na paginhawa, o ang good health o Diyos nga siya makapadayon sa pag-alagad nila kanimo, taliwala sa mga balitian, ihatag pa kaniya ang daghang mga kapanahunan ng Diyos, nga siya magpagamit diya sa imong buluhaton. Buwan siyang kahayag, kamitanan, sa tagsa ka mga lugar o Diyos. Tandong himaya, ang mga ibalik ka na kanimo, di alam ni Kristo Jesus, ang Diyos manuluwas. Amen o Amen.